Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant, and everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Good morning! Good morning! Good morning po sa lahat! Good morning po sa lahat! God is good! God is And good! all the time! And all the time! Kaya pinanyahan po ang lahat na tumayo para po sa oras na ito ay magbigay tayo ng pagbugay sa ating Panginoon, Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At sa umagang ito, samong-samong sari-saring mga balita ang ating naririnig. Amen po ba? At ito yung kadalasan sa marami ay nagbibigay ng pangamba. Takot. No? Sino po yung may mga sasakyan? Maraming may sasakyan, may mga motor. Pigil ang pagtaas. So hindi po mapigil ang pagtaas, pag-spike ng mga gasolina. Ito'y nagbibigay ng pangamba sa At ito'y nagbibigay ng pangamba sa marami. Ano lang mangyayari sa mga susunod na One thing is for araw. sure, ang mga But anak one ng thing Diyos is ay for sure, ang mga anak ng Diyos ay hindi nakakaranas ng takot. Amen po ba? Amen. At sabi nga po sa Jeremiah 33, na kung saan yung panahon na yun sa Jeremiah ay nakakulong. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ika'y manalangin, ako ang Diyos na gumawa ng daigdig, ang nag-ayos nito. At diring din po ang iyong panalangin. Kaya walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Tayo ay magtaka. Tayo ay manalangin sa ating Panginoon. At alisin ng Panginoon ang mga pangamba sapagkat ang Diyos na buhay natin ang siyang mag-provide ng lahat ng meron sa atin. Amen po ba? Isang oras sa bahay sa ating Diyos ang lahat. Hallelujah, Panginoon. Narito po kami, Panginoon. We surrender everything to you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang aming puso ay magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan. Magkaroon, Panginoon, ng kaganapan sa gitna, Panginoon, ng kamagulong mundo ito. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tanggulay, Panginoon. Kaya wala kaming pangamba, Panginoon, ano man mangyari sa mga susunod na hinaharap. Hallelujah. Lord, we thank you. We bless your holy name. In Jesus' Amen and name. amen. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah.
Panginoon, kay buti mo. Panginoon, Panginoon, kay buti mo. Lahat ng tao sa sanlibutan, magtipon-tipon upang Hallelujah, lahat ng tao. lahat ng tao sa sanlibutan, magtipon-tipon Hallelujah. upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O For Diyos the last Ama. time, purihin natin ang ating Panginoon. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Ibigay natin ang ating panakamatamis na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. O Diyos Ama. O Diyos Ama. Kay buti mo. Hallelujah. Truly, Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay. Lord, hindi sapat ang aming mga ginagawa, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya, Lord, sa tinig na aming taglay, Panginoon, ibibigay namin, Panginoon, ito para sa iyo. Ang iyong kabutihan, O Diyos. Tapat at walang katulad, O Diyos. Hallelujah. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Once again, mahal kita. Mahal kita. Sabi natin ito sa ating Panginoon. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang piling mo, siyang gabay sa kasakitan. Sa gitna ng kadiliman, O Diyos aking Ama, awitin
Sige po, patuloy nating palakpakan ang ating buhay na Diyos. Ang Diyos na hindi nagbabago, tapat sa atin noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Dakilan Diyos, salamat po sa umagang ito. Inihanda mo ang aming mga puso upang tumanggap ng iyong pagpapala sa amin. Magpalakas sa aming mga pananampalataya sa magulong mundo ito, Panginoon. Meron kang assurance sa bawat isa sa amin. Ikaw nagsabi, Lord, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Salamat, Panginoon. Kasama mo kami. Ano man mangyari sa aming mundo, Panginoon, alam namin, nandiyan ka, kasama ka namin, Lord. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami po'y mag-aaral ng iyong salita, magpapalakasan sa bawat isa at patuloy naming i-remind sa aming mga sarili na tapat ang Diyos na nagmahal sa amin, na tumawag sa amin. Salamat po, purihin ka, luwalhatiin ka. In Jesus' name, all God's people say, Amen and Amen. For the next 10 seconds, palakpakan natin ating buhay na Diyos. Praise God, praise God. Praise God, praise God. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Bago po kayo umupo, sabihin nyo sa katabi nyo po, Shalom. Yan. Shalom Aleichem. Kung kumpleto, Shalom Aleichem. Ibig sabihin, peace be with you. Yan ang kailangan natin ngayon, mga panahon na ito. No? But praise God, ang ating Diyos ay buhay gaya ng ating inawit. No? Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. And so we are not affected by the economy of this world. Amen? But the economy of heaven. Amen? Sige nga ako po, palakpakan uli natin ating Panginoon. Bakit po? Bakit tayo hindi apektado? Sabi po ng 2 Corinthians 5:7, For we live by faith, not by sight. Sabi mo sa katabi mo, we live by faith, not by sight. Yan. No? Namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na ating nakikita. No? Madaling manghina tayo pag tayo tumingin sa mundo. No? So, sa umaga pong ito, patuloy po. Ito na po ang pinakahuling linggo po sa ating pong tema na Breakthrough Kindness That Brings Favor. Na mula sa chapter 4 verse 32 ng Epeso, sabi po rito, in English muna po, sabi, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Maging mabait tayo, no? At maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen? Amen. Meron po ba rito first timer? May mga first timer po ba? May mga naimbitahan dito? Yan. Oh, merong isa. Meron pa po? Yan. Okay. Mahalaga ang isang kaluluwa sa ating Panginoon. Praise God. No? Kaya po, wina-welcome ka po namin, kapatid. No? Tayo po ay tinatawag na ang ating church ay Jesus is Lord Church. No, kami kabahagi ng Jesus is Lord Church worldwide na scattered all over the world. About 70 nations around the world. Ngayon yata nadagdagan na. No? So kami po ay nananampalataya. Ang pinakapundasyon namin ay ang salita ng Diyos. No? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture, all, ibig sabihin lahat, no? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, and correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Can we say amen? Amen. Kaya po, sabi ko nga kanina, hindi po tayo apektado ng mga nangyayari sa mundo dahil dito po tayo naniniwala. No? Sino dito ang dumaan sa pandemya? Nakasurvive? Yan, no? 'Di ba paborito natin noon yung Psalms 37 verse 19, no?
In times of disaster, they will not wither. In the days of famine, they will enjoy plenty. No? Sa panahon ng sakuna, no, hindi tayo manghihina. Sa panahon ng kasalatan, ng kagutuman, patuloy tayong sasagana. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Praise God. So sa umaga pong ito, dahil ang tema natin ay about kindness and it brings favor sa ating buhay, ako muna po, no? Ako ang unang nagkaroon ng favor, no? So, maaring sinasabi niyo, bakit ngayon lang tumayo si Brother Roman sa Sunday service, no? Mga kapatid, no, for over almost 4 years, dumaan po tayo sa mga bigat na pagsubok. Pero hindi ko na po, next slide po, hindi ko na po babanggitin lahat yan. So, makikita niyo po dyan mula nung COVID-19, yung aking near-death experience na kung saan ako po yung nag-consume ng 33 tanks of cylinder ng oxygen, no? Pero nakasurvive dahil po sa panalangin ninyo, no, ng aking mga kapatid. So nung 2024, nag-undergo po ako ng lumbar spine surgery. Binutasan po yung aking spine dahil po namamanhid na po yung aking mga mga tinamaan na nerve. So para hindi matuluyang maparalyze si Brother Roman, binutas po yung ating spine, sinungkit yung naiipit na nerve. And then, ang pinakamatinding pagsubok po ay nung nakarang taon. So, it's about 1 year and 1 month na ngayon. No, nung February 27 po, last year, ako po yung nag-undergo ng ACDF, o Anterior Cervical Discectomy and Fusion. Kasi po, nakaranas po tayo, makikita niyo po dyan, yan. So, makikita niyo po, sa liig ko po yan. No? Isa lang po, yung sabi ng doktor sa akin, nung year 2022, umiiyak nga si Sister Mary Anon. Pero praise God, nakasurvive po kami. Na-diagnose po ako na may cervical radiculopathy. At para po mabuksan to, kami po gagastos ng sa isang yan, 1.4 million. Pero tumagal ang panahon, pray kami, nag-undergo po ako ng therapy, hindi po nakuha sa therapy. Kaya hanggang nung last year, natuluyan na po na ako'y maoperahan. But praise God, sabi ng doktor, ito nga ang nakakagulat. Sabi ng doktor, Sir, sabi niya ganon, kapag inopera natin yan, pinalitan natin yan, later on, eventually, it will collapse. Yung ibang buto, yung ibang disc. No? Kaya sabi ng doktor, gawin na natin lahat. Gawin na nating 4. So naging 4 po, no? Yung papalitan na disc dito sa akin. So wala pong donor, kaya po kumuha dito sa tadyang ko, dito, ng buto. Yun po ang pinakamasakit kaysa dito. So anong nangyari po? 4 na, no? Na disc ang pinalitan, nilagyan ng bakal ng titanium, but praise God, napakabuti ng Panginoon. Wala po kaming nagastos ni Sister Mary Ann. Lahat po ay binayaran ng ospital, ng charity, at ng PhilHealth. Kaya praise God po. Kaya sabi ko nga, Lord, siguro ang bait ko nga talaga. Kasi ang dami kong dinanas na pagsubok, pero lagi kang may sagot, Panginoon. Hindi po kami pinaggastos, hindi kami naghirap. Iniisip namin magbenta ng property para masolve yung problema. Pero iba yung kaparaanan ng Panginoon. Hindi niya kami hinayaan po na gumastos. Kaya praise God, purihin ang Panginoon. Nawa, nagbigay ng encouragements sa ating mga naka-online. Kung kayo'y nakakaranas na same problem, tandaan nyo, tapat ang ating Panginoon. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at kailan paman. Amen? Sige po, tayo po'y didiretso na po sa ating pong topic. Maikli lang po to.
At sige po, ito na po ang ating topic sa araw na ito. Napakasimpleng bagay po nito pero napakalaking epekto sa ating mga buhay. Maaring sasabihin nyo, parang basic lang naman, no? Madali lang. So ang topic po natin ay don't stop the kindness, it's a lifestyle. No? Huwag nating itigil yung ating kabutihan, yung paggawa natin ng mabuti. Ito ay isang uri ng pamumuhay natin sa bawat araw. Amen? So ang ating pong text verse ay manggagaling po sa Galatians chapter 6 verse 9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Sabi po sa Tagalog, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susuko, kapatid, sa paggawa ng mabuti. So ito po isang paalala na ang kabutihan ay ginagawa natin, no? At hindi nasasayang yan. Tandaan natin, hindi nasasayang ang ating kabutihan. Kundi ito'y nagdadala ng pabor sa bawat isa. Gaya ng pagpapala na naranasan ko, no? So sabi po rito, sa Proverbs 11:17, sabi diyan, those who are kind benefit themselves. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina siguro ang bait-bait ko kasi bagamat inaalaw ng Lord ang trials, patuloy siya nagbibigay ng favor sa akin, no? So tayo po ang magbebenepisyo, no? Sabi rito, yung mababait daw ay magdudulot ng kabutihan sa kanyang sarili, no? Tayo rin po ang magbebenepisyo niyan. Sabi nga rito, no? Sabi rito sa next slide natin, dito natin makikita, no? Ang isang mahalagang prinsipyo natin sa buhay. Ano pa 'yon? Kung ano, sabay-sabay natin basahin. Kung ano ang itinanim natin sa kapwa, ay siya ring nating aanihin. Yun, dun muna tayo bro hindi po. Sa slide 12. Yan, okay. Kaya, tama yung sinabi ng Galatians 6:7, Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. No? Sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 6:38b, paki-flash nga bro. Sapagkat, sabi diyan, ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Yan, no? Kaya, mga kapatid, nabubuhay tayo ngayon, no? Na parang tila ba unti-unti nang nawawala yung goodness, yung kindness, no? Sa ating paligid, mahalata natin sa ating mga social media, no? Napakadali nang mag-bash, no? Ang dami ng basher, no? Laganap na rin ng mga fake news. Laganap na rin ng mga manloloko, mga scammers. Nakikita nyo ba na talagang nabubulok na po ang ating mundo? No? Sa kalsada, ano makikita natin? Kabi-kabilaan po ang mga road rage. Merong napapatay, merong nagiging usap-usapan dahil nga sa kakaibang mga respond nila sa away, no? Minsan, no? Talagang hindi mapigil Dahil walang pagkakilala sa Diyos, walang pagtitimpi, walang pasensya sa isa't isa. Sa bahay natin, yan, madali na pong sumasagot yung ating mga anak. Amen po ba? Sa bahay natin, ang dami ng reclamites din ng mga anak. Nauutusan pa ba tayo maghugas ng ating mga pinagkainan? Nauutusan na ba tayo sa ating paglalaba? Ayan, sabi ko sa inyo, very basic to, pero i-reboot tayo ng Panginoon. No? I-restart niya muli yung ating mga buhay. Maaari ngayon, parang hindi na uso. Brother Roman naman, ang dami ng laundry siya. Ang dami ng laundry shop dyan Kaya mo na si nanay magbigay sa laundry shop. Pero hindi po, mga kapatid, no? Sa ating mundo ngayon, grabe na ang gera, no? Hindi mapigilan.
Kaya apektado na, no? Kaya nga sabi ko kanina, ang mga anak ng Diyos ay hindi apektado ng ekonomiya ng mundong ito. Dahil tayo ay namumuhay, hindi na sa nakikita natin, hindi na sa circumstances na nakapaligid sa atin. We are living by faith and not by sight, mga kapatid. Lagi natin tatandaan yun. No? We are under grace. Sa biyaya tayo, maliligtas. Diba? Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one should boast. Hindi tayo makakapagmalaki sapagkat available na yung ating kaligtasan, available na ang lahat ng ating pangangailangan, pinrovide na po ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Pinrovide na nga sa atin eh. Pero meron pong may katumbas po yun. If you seek His kingdom first and His righteousness, all these things shall be added to you. Sabi niya sa Matthew 6:33. No? Kaya tandaan natin, wag nating ihuhuli ang Panginoon. Lagi nating unahin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen, mga kabataan? Ayan, praise God. Ito po ang patunay na sa mga huling araw, makikita natin yan. No? Sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. Sabi diyan, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. No? Nakapokus na siya sa sarili niya. Wala na siyang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. No? Maibigin sa salapi. No? Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Wala yan dito. Amen? Mga anak, wala yan dito. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Sabi, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, yan no, yung mga road rage, padalos-dalos. Hindi na nila iniisip na may pamilya silang uuwian. Hindi na nakauwi, nabaril na. No? At sabi rito, mayayabang, yun, dahil sa kayabangan. Sabi nga ni Mrs. Ayan, no? Dahil sobrang tapang, sobrang, kaya niya yung kausap, yung kalaban niya, hindi niya alam, may baril pala. No? Maibigin sa kalayuan sa halip na maibigin sa Diyos. Nawa, wala ni isa man dito sa atin na merong ganitong katangian. Amen? Sabi ng Panginoon sa 24:12 ng Matthew, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. No? Pero malinaw po ang sinasabi doon sa ating key verse, Galatians 6:9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat darating ang takdang panahon, tayo'y aani. Tandaan natin kung tayo hindi susuko. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Yan. So sa loob po ng isang linggo, dami na nating napag-aralan sa ating mga life groups. No? Siguro hindi ko na isa-isahin to, ang dami nito. No? From week 1 to week 5, ang huli ay kindness leaves a legacy. Ang kabutihan daw ay nag-iiwan ng pamana sa atin. Kaya ngayon, ang papamana natin sa ating mga anak, no? Itong mensaheng ito, napakahalaga po. No? So pagkatapos ng napakarami nating inaral sa ating mga life groups, lahat ba merong life groups? Taas nga po ang kamay ng mga nakapaloob sa life groups. Parang wala. Yung life group po natin, yan, dami. Okay, yung mga walang life group, marami pong life group sa inyong lugar. Alamin nyo lamang po, yung mga life group leaders nyo. No? So dito, mga kapatid, no, pagkatapos ng lahat ng ating napakinggan, ano na po ang tanong? Ano na po ang ginawa natin na kabutihan? No? Mga kapatid, no, ang purpose ng Diyos, hindi lang tayo maging tagapakinig. No? Hindi lang tayo mga listener, kundi doers of the word. Amen? Maging doers of the word tayo. So, ibig sabihin lang nito, mga kapatid, hindi lang ito minsanang gawain sa ating buhay. Ito ay lifestyle. Sabihin mo sa katabi mo,
lifestyle. Yan. Isang uri ng pamumuhay araw-araw ang kabutihan, no? Kaya wag nating ititigil ang paggawa ng kabutihan, no? Mahirap man, no? Kahit walang nakakakita, dapat andyan pa rin yan, no? Lagi nating isinasabuhay pa rin. So, pero ang mga, sabi rito, pero para mangyari ang mga bagay na ito, no, ang pagbabago sa ating buhay, saan magsisimula? Sa ating tahanan. Number 1 po, kindness begins at home. Sabi mo sa katabi mo, magsisimula sa bahay mo. Yan. No, sabi rito, unang Timoteo chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. So ang una pong training ground ng kabutihan ay yung mismong pinakatahanan kung saan tayo nakapaloob, mga kapatid. No? Ang unang lugar kung saan dapat makita ang kabutihan ay hindi po dito sa church. Saan po? Sa bahay po dapat natin makita yan, ang kabutihan yan. Pero minsan, mas mabait pa tayo, no, sa ibang tao kaysa sa mga kapamilya natin. No? Mas inuuna nating regaluhan yung ating boyfriend o yung ating girlfriend bago ang mga nanay natin. Hello? Ano? Pero alam niyo yung mga nanay, tahimik lang yan. Pero may kurot yan sa puso. Pag nakikita niya na yung anak niya, may boyfriend na ngayon o may girlfriend na, at inuuna yung girlfriend, boyfriend nila, naku, parang ang sakit nun. Biro mo, hindi mo pinadapuan sa langaw, sa lamok. No? Inalagaan mula nung baby pa. Ngayon lumaki na, parang ini-ignore na ako. Pasalamat ka nga, nabawasan na ngayon dahil libre na siya sa sine. Pam-popcorn at pamasahe na lang ang bibigay natin sa ating mga magulang. Di ba? Amen? Amen, mga senior? Yeah, mas marami kasi dito, senior, kaya yun ang binanggit ko. No? Tandaan natin, no? Doon pa lang nagsisimula ang kabutihan natin sa ating mismong loob ng tahanan. No? Magtitreat ka, meron ka ng trabaho. Magtitreat ka sa mga kaopisina mo, pa Starbucks ka pa. Pero yung mami mo, daddy mo, ni minsan lang, no? Minsan lang, ilabas mo naman sila. So ano rito? Priority po muna ang pamilya bago natin ilabas yung kabutihan sa labas. Amen? Parang di nag-agree mga kabataan. Power on. Pairing. Mababawasan ang sweldo ko. Si Brother Roman talaga. Oh. Ito pa, ang isa. Kayong mga kalalakihan, hindi, kasama ako doon. Kung magyaya kayo sa mga barkada nyo, panay ang bonding moment nyo. No? Yung mga asawa nyo ba ay tinitreat nyo, dinedate nyo pa rin? Baka naman puro bonding sa basketball, puro bonding sa mga outing, outdoors. Tandaan natin, mga kapatid, sumumpa ka sa asawa mo, kapatid. No? Sa hirap at ginhawa, no? Magsasama kayo. Kanina nabanggit ni Sir Ronald yung asawa. No? Kalaunan daw, naging sawa na. Hanggang later on, nung matanda na, awa na lang ang natira sa asawa. Totoo nga, no? Maawa ka na lang, bedridden na yung mister mo o misis mo. Kaya samantalahin natin habang tayo nakakalakad pa, mga kapatid. No? I-date na natin yung asawa natin. Palapit ng palapit po dito ang mga malls. May binuksan na namang malls. No? Sabi ni Sister Laura Del, oo.
Agree talaga no? Agree. Praise the Lord. Yan. Pero dito, mga kapatid, dito nasusubok yung tunay na kabutihan. No? Kapag pagod ka na, no? Sa pag-intindi sa mga anak mo, kapag naiinis ka na sa kanila, hindi ka na pinapansin nila, doon mo mapapractice yung iyong kabutihan, yung iyong kindness. Kapag hindi ka na nila naiintindihan, hindi ka na naiintindihan ng asawa mo, yung passion niya, hindi na niya naiintindihan, parang ako. Yung mga lovebirds ko, wala na, naubos na, inano ko na, bininta ko na kasi yung mga kasama ko, mga kababaihan po kasi, dalawa yung anak kong babae, yung misis ko pa. Hindi sila mahilig sa birds. Bukod doon, maingay na kasi dumami na po eh. Pero dahil yung kindness, gusto kong maranasan din nila, ginibab ko po para sa pamilya ko. No? So inuna ko po yung pamilya ko. Kaya yung passion, yung hobbies, isasantabi mo. No? Isasaalang-alang mo yun para sa konsiderasyon ng iyong pamilya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi mo pwedeng i-claim na mabait ka and then very harsh ka sa loob ng bahay. Dabog ka ng dabog sa nanay mo. Bayan, may life group kami. Malilate na ako. Anak, pinagkanan mo naman yung huhugasan mo eh. Ba't di mo mahugasan muna? Ha? Ganun ba tayo? Dito natin napapakita no, na talagang we are changed. No? Sabi, if any man is in Christ, he is a new creation. The old is gone. The new has come. 2 Corinthians 5:17. So pag walang pagbabago sa loob pa lang ng bahay, paano mabe-bless yung nanay mo? Maaring di pa siya believer. Yung tatay mo, lasenggo pa rin. Kuya mo, nalululong sa drugs. Paano papasok ang biyaya ng Diyos, ang grace ng Diyos sa loob ng bahay mo kung sa iyo mismo hindi nakikita? Hindi nakikitaan ng pagbabago sa buhay mo. Amen? Kaya po, sa loob ng bahay, muna, pa-practice ang kindness. Amen? Sabi po ni Charles Stanley, your family is a gift from God. How you treat them is a reflection of your heart toward Him. No, ang pamilya daw natin ay regalo sa atin ng Diyos. Sa paraan ng pakikitungo mo sa kanila, nakikita kung gaano mo pinahahalagahan ang Diyos sa puso mo. No? Kung mahalaga ang Diyos sa puso mo, nagre-reflect yun. Yun ang binibigay mo rin sa pamilya mo. Yung pagmamahal na binibigay mo sa ating Panginoon. Amen? Yan. Napaka masunurin ng mga kabataan natin. Kaya po, application, maging mahinahon sa pananalita sa ating mga asawa, sa ating mga anak. Magpakita tayo ng appreciation. Baka matagal mo na siyang hindi pinapasalamatan. Baka pwede mong pasalamatan si nanay. Nay, salamat mula nung bata ako hanggang ngayon. Hinahatid sundo mo ako sa kanto. Nay, salamat pinaglalaba mo ako. Nay, salamat. No? Appreciate your mother. Every time na merong Mother's Day or ngayon Women's Month, congratulations sa ating mga kababaihan. So, tandaan natin, no? I-apply natin yan sa loob ng bahay pa lang natin. Magpatawaran, huwag magtatanim ng galit. Igalang natin yung matatanda. Meron pa ba ritong nagsasabi ng, opo, sandali po. Parang wala na ako naririnig No? Ina-apply pa ba natin yan? Ibalik natin yon. Alam nyo ba, na sa Pilipinas lang po may opo at po. Sa ibang bansa, ang tawag sa tatay, George. Hey, George, come here. Ha? Pero dito, tay, nay, meron tayong katawagan para igalang yung ating mga magulang. Ibalik natin yan, yung ating paggalang. Kanina, binibilang ko yung nagbe-bless sa akin. Maraming kabataan ang hindi na marunong mag-bless sa matatanda. Okay lang yun, mukha lang akong binata, pero may puting buhok na. Magsi-senior na ako sa September. No?
Pero tandaan natin, no, unang-una, sa loob ng bahay, i-practice natin yon. Balik natin yan. Huwag tayo mahihiya. Hindi yan dapat ikahiya dahil mabuting asal yan sa ating pamilya. Amen? Sige, pumalakpak po ang lahat. Yan, magpalakas ng loob. Pahalagaan ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sabi nga ng Proverbs 22 verse 6, mula bata, no? I-train na natin. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? Sa yan, mga ganyan, mga toddler pa lang, i-train nyo na sila. Kasi pag lumaki na yan, naku, wala na. Iisnabing ka na yan. Kaya maliit pa lang, kanina nag-bless yung aking apo, yung kay Ate Guada, no? Kay Maring Guada, nag-bless kanina, no? Galing. Maliit pa lang, sinasanay na natin yung ating mga apo, no? Ituro na natin sa kanila yung dapat nilang lalakaran. Pag tumanda yan, hindi nila makakalimutan yan, no? Marami dito, no? Yung mga produkto, sabi nga ni ni Ate Marilyn, stricto si Brother Bong, pero kita nyo yung resulta. Andiyan na, nagagamit na ng Panginoon sa ating music, nagagamit na ng Panginoon, no? Yung ating mga kabataan. Yan po ang resulta ng training up a child in the way he should go. So that when he is old, he will not depart from it. No? Tandaan natin yan. Wag na kalilimutan yan. Sabi nga ng ating Panginoon sa Mateo chapter 7 verse 18, hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi rin maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. So kung ikaw ay mabuting magulang, i-implement mo yan sa loob ng bahay mo. No? Pero kung ikaw ay masamang magulang, magiging bad example ka, yung mga ipinagbabawal mo, siya mong ginagawa, katulad ng pag-inom ng alak sa harapan ng mga apo mo, paninigarilyo mo sa harapan nila, yun yung may apply din nila sa buhay nila. Si Lolo, ang galing-galing mag-sermon, yung pala, siya naman tong unang nagbe-break ng rules. No? So, doon pa lang sa ating bahay, tandaan natin, no? Na i-implement natin ang mga bagay nito. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 21, ito, minsan wag naman nating sobrang pagalitan yung ating mga anak, no? Sabi rito, mga magulang, wag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Dito, mga kapatid, no? Ito ang nagiging resulta kapag yung ating mga anak, pressure na nga sila sa school, pagdating sa bahay, pressure pa rin sila sa mga magulang. No? Kaya dito sa statistics, inalam ko mula nung pandemic time, noong 2020, umabot sa 4,420 na kaso ng pagpapakamatay dito sa Pilipinas. At nung just last year, 2023, 2 pong babae, kababaihan, no? Grade 10 and grade 8, natagpuan pong nakabigti. Dito po, sa EMS, Signal Village National High School, National High School, katabi ng EMS. So nakakalungkot po, no? And this last March 9 lang po, itong 2026, isa pong estudyante, lalaki naman, natagpuan ding patay. So, pinaniniwala ang nagpakamatay din po. So, nakakalungkot po, mga kapatid. Ano po yung pinagmumulan nito? Dahil daw sa mental health, problema, depresyon, no? Nabully. Yan, na matindi. Isang instrumento ng kaaway para kunin ang buhay ng ating mga kabataan. Bullying, no? Lalo tigit sa lahat, naging ambag noon ay yung pandemic. Yung pandemya. Kasi hindi sila nakakalabas. Walang socialization. Kaya nalulungkot sila. So nagtuloy-tuloy kaya lumobo, no? In the last 14 years, lumobo. No? Ang mga nagpapakamatay na kabataan. So, mga kabataan, tandaan ninyo, meron tayong buhay na Diyos na ating sumbungan. Amen? No?
hindi tayo papagkukulangin ng Panginoon. The Lord is our shepherd, I shall not want. Psalms 23 verse 1. No? Si Lord ang aking pastol, hindi ako magkukulang sa lahat ng bagay. Kaya tandaan natin yan. No? Number 2 po, kindness builds relationships. Eto na, lalabas na yung ating mga anak, lalabas na tayo sa loob ng ating bahay. No? Sabi rito, yung kabaitan daw ay nagbibuild o nagdudulot, nagpapalakas, nagpapatatag ng relationship. No? Sabi nga sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times and a brother is born for a time of adversity. No? Ang kaibigan daw ay nagmamahal sa lahat ng panahon. No? Malalapitan natin ang ating mga kaibigan. Sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong, sabi sa Tagalog. Totoo yun, no? Minsan nga, di ba, walang-wala ka, no? Pag naramdaman ng kaibigan mo na walang-wala ka, nililibre ka, no? Yung baon mo, nililibre ka. Napakaganda na meron tayong kaibigan. So, let us apply kindness, no? Sa buhay nila. Sabi nga dito, ang kabutihan ay nagpapatibay ng relationship. Pero, tandaan natin, hindi lahat ng kaibigan perfect. No, huwag mo hanapin yung perfectong kaibigan. No? Wala naman pong ganoon. May mga panahon talaga na masasaktan tayo, no? May tampuhan, pero patuloy lang na pagpapakita ng kindness. No? Dapat ang kabutihan, marunong tayo magpatawad, marunong umintindi, hindi tayo madaling sumuko sa ating relationship. No? Sabi nga, merong ngang mga kaibigan na higit pa sa kapatid. No? Nakita ko yan sa kaibigan ng misis ko, talagang parang kapatid po talaga. Sa panahon na may sakit, sa panahon na crisis, no? Tumutulong talaga yung kaibigan namin yon. Kaya sabi ng Kawikaan 18:24, may kaibigang higit pa sa kapatid. Kaya cherish, no? Kung meron kang kaibigan ngayon na tumutulong sa'yo, malapit sa'yo, o meron kang kaibigan na nagtampo ka, hindi mo na siya pinansin, andyan ang Facebook, isang click mo lang dyan, ng pangalan niya, makikita mo agad. Ikaw na po mismo ang mauna. Lapitan mo siya, no? Maaaring hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. This is the time na ikaw ay makapag-evangelize. No? Hindi mo kailangan ng maraming tao na katulad nito para mag-evangelize. Isang kaluluwa, isang close na friend mo, maaari mo nang madala sa ating Panginoon. Amen? So, sabi rito, eto, mga kapatid, kapag may kaibigan tayo, wag naman tayo yung nagsabi sa atin ng sikreto, ichichismis natin sa iba. Tandaan natin, no? Kawikaan 11:13 sabi, walang maitatago sa bibig ng madaldal. Ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan, no? Ang isang kaibigan, marunong siyang mag-keep ng secret. Minsan nga kahit sa asawa no? Pag sensitive, hindi na babanggit ng kaibigan sa kumpare. Ganun ang tunay na kaibigan. Marunong siyang magtago. No? Dahil hindi naman kinakailangang sabihin, makakasira ng relasyon, hindi niya nasasabihin. Alang-alang sa kanilang pagkakaibigan. No? Kaya kapag tayo ay pinagkatiwalaan sa isang bagay, sa isang istorya, nagsabi lang ng sama ng loob yung ating kaibigan, huwag na nating imarites yan. Tandaan natin, i-keep na natin yan. Magpigil tayo ng ating mga dila. Amen? Amen. So, mula sa araw na ito, hanapin nyo yung mga kabatchmate nyo. No? I-reach out. Yung mga kaibigan, mga matagal nyo nang hindi nakikita. So, dahil dyan, yung kabutihan sa kaibigan mo ay nagiging tulay ng tulong ng Diyos sa hinaharap. Sabi, no? In the future, malay mo, siya naman ang makatulong sa'yo. Dahil naging mabait ka sa Kanya, darating ang time, maaring hindi pa ngayon,
maaaring later on, darating ang time, isusuklian yan ng ating Panginoon. And number 3, last na po to, kindness impacts others. Sino yun? Kapitbahay po natin. Kamusta na po? Mga neighborhood natin dyan. Nag-iisnaban pa rin ba kayo ng iyong kapitbahay? Ha? Marami ba ditong biktima ng mga videoke machines? Isa na po kami doon. Matutulog ka na, saka mag-iingay. Tanghalin tapat, ang ingay-ingay, matutulog ka na. Dito, pumapasok yung ating pagpapasensya, mga kapatid. No? Sabi dito sa Lucas chapter 6, verse 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. No? Gawin natin sa ating kapwa yung gusto natin gawin din nila sa atin. No? Kapag mainit ulo mo, kikita mo yung kapitbahay mo, ito yung nagpapatugtog kanina, iniismiran mo, anong mangyayari? Lalo kanyang iinisin tuloy. Nangyari yan sa amin kasi nakiusap kami, baka pwedeng hinaan nyo naman yung nyo kasi nag-work from home yung anak ko Abay, lalong mayat mayan, lumalakas na lumalakas. Labas na naman si Mrs., nakiusap na naman. Hanggang sa later on, talagang God is good. Hindi kami nagpakita ng galit kami sa kanila, nakikiusap. Si Mrs. ang pinapakausap ko kasi ang lalaki iba pag lalaki rin ang humarap, di ba? Away. Pero hindi naman ako nakapag-away. Hinayaan mo kay Mrs. kasi mas kalmado ang mga kababaihan. Hayaan natin yung mga kababaihan kumausap sa kapitbahay natin. Amen? So, sabi rito, ang isa sa pinaka-greatest commandment, sabi ng ating Panginoon is love your neighbor as yourself. Mark 12:31, no? Kaya ang ating mga kapitbahay, bahagi rin sila, ibinigay din yan ng Lord sa atin. Para Para matrain tayo. Yung ating mga pasensya, yung ating mga fruits, baka naglalaglagan na. Kasama yan, parte yan sa buhay natin, mga kapatid. Akala mo, yung kapitbahay mo lang nangaasar sa'yo, hindi mo alam, tinetest ka lang ni Lord. Yung iyong pasensya. Tignan ko nga kung may a-apply ni Brother Robert yung nabasa niya kanina. No? Love is patience, love is kind. Tingnan ko nga, aasarin ko nga ito. No? Bibigay ba siya? So minsan hindi natin alam kung anong plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pero sabi nga, no? All things work together for good to those who love God. To those who are the called according to His purpose. Yan, sabi sa Romans 8:28. No? Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya, nagmamahal sa Diyos, may purpose yan lahat. No? May purpose po yan. May purpose ang Diyos sa bawat isa. So sabi rito, huwag tayong gumanti kapag tayo'y ginagawa ng masama. No? 1 Peter chapter 3 verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, sa halip pagpalain nyo sila. No? Yan mismo ang turo din ng ating Panginoong Hesus sa Mateo chapter 5 verse 44. Sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Wala tayong magagawa Mahalin daw natin yung kaaway natin, no? Ipanalangin natin sila. Utos, it's a command sa ating mga mananampalataya. Pero siyempre, minsan, wisdom din, no? Baka naman, andyan na yung iitakin ka na, I love you. Hinahabol ka na, I love you. Hindi ganun, mga kapatid, no? I-report natin sa authority. Huwag tayong makipag-away, no? I-report sa authority. Sa barangay muna, pag di kaya ng barangay, sa mga pulis. Yan, no? So, sabi rito, Santiago 4:17, 4:17, yan, ito mga kapatid. Akala natin yung paggawa lang ng masama ang kasalanan, no?
Sabi rito, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, yan na. Ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ayun, no? Yung paggawa pala ng mabuti, kapag inignore mo yan, nagkakasala ka na. Akala natin, gagawa lang tayong masama. Doon lang tayo nagkakasala, no? Yung palang i-ignore mo ang paggawa ng mabuti, nagkakasala ka na. Anong tawag doon? Sa English, sin of omission. Yun. Sin of omission po yun. Kasalanan ng pagwawalang bahala sa kabutihan. Yun. Meron palang ganun, no? Sin of omission. So, hindi lang sa paggawa ng masama ang kasalanan. Pati ang pagpapabaya sa paggawa ng mabuti ay kasalanan din. Dahil hindi mo ginagawa yung tama na dapat mong gawin, ikaw ay nagkakasala. Halimbawa, nakita mo na yung kapitbahay mo, nasusunugan, hindi ka man lang tumawag ng bumbero, meron ka cellphone, meron kang telepono, ini-ignore mo, galit ka kasi sa kapitbahay mo. Alam na Lord yun, alam ni Lord yun. Merong inatake sa puso, hindi ka nakanganga ka lang ganyan, nakatunganga ka lang, wala kang ginagawa. Lalo tigil sa lahat, kung ikaw ay may knowledge sa medicine, ikaw ay nurse, in-ignore mo. Kasi papatugtog tuwing gabi yan. Ito na time na makaganti ako dyan para tumahimik na rin. Wag, kapatid. No? Always apply, no? Kindness sa ating mga buhay. Yan. Sabi nga ng Kawikaan 27 verse 10, tingnan nyo kung gaano kahalaga ang kapitbahay. Sabi sa 27:10b, kung ikaw ay magigipit o nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. No? Kung yung kapatid mo nasa Cebu pa wala siyang GCash, paano mo? Pupuntahan mo pa siya para humingi ka ng tulong. Ang pinakamalapit po na sabi nga pawn shop at bangko, yung ating kapitbahay. No? Yung ating kapitbahay, na kung saan nag-build ka na ng relationship. Pinakitaan mo siya ng kindness. No? Nung siya'y wala ring makain, binigyan mo rin siya. Araw-araw, binibigyan mo ng sinaing, kahit walang ulam. Binibigyan mo ng pag-birthday niya, kahit paano, nagbibigay ka ng pampansit. Yan lahat yung mga tinatanim natin na later on, makikita natin, magbubunga po yan, mga kapatid. Amen? Kaya tumulong sa nangangailangan kahit walang hininging kapalit. Ngumiti. Ngiti nga po yung mga kapitbahay dyan. Yan, ngiti tayo. At maging magalang tayo sa kanila. Mag-share ng blessing kahit sa maliit na bagay. At magpasensya kung may nagagawang mali sa atin. Pagpasensya natin. Tandaan po natin, and this is my last 2 slides. Slide number 24. Sabay-sabay nating basahin, mga kapatid. Tandaan natin, ang kabutihan ay binhi na ating itinatanim. Ang pabor ng Diyos ang ating aanihin. Sabihin mo sa katabi mo, maaring hindi mo pa nakikita ngayon, kapatid, pero darating ang panahon, aani ka rin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Conclusion na po tayo. Conclusion po, sabi, ang kabutihan mo ngayon ay maaaring sagot sa panalangin ng iba. Totoo po. No? Yung ginagawa mong kabutihan, pinagpe-pray niya pala, matagal niya na palang pinagpe-pray yun. Ikaw pala yung sagot sa panalangin niya sa Diyos. Itinulong mo sa Kanya. Wala kang kaalam-alam. No? At bukas, sabi, ang kabutihan naman ng iba ang magiging sagot sa panalangin mo. No? Give and take tayo, no? Merong symbiotic, no? Sa ating mga kaibigan, kapitbahay, no? Babalik din sa atin 'yan, mga tinutulong natin. Kaya, huwag ka tumigil. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka tumigil sa paggawa ng kabutihan dahil ang breakthrough mo ay maaaring bunga ng kabutihang hindi mo tinigilan, no? So don't stop the kindness. It's a lifestyle.
Lifestyle po natin yan. Amen? Palakpakan natin ating buhay na Diyos at tayo magsitayo. Praise God, praise God. Sige, sabihin natin sa Lord, baguhin yung ating mga puso para manumbalik yung ating kindness. Pure heart. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows after thee. A heart that hides your word, so the sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to Your throne. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. a heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your words, so the sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Sa Tagalog, gawin nating personal. Dalisay ang aking nais. Yes, Lord. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo,
sa aming puso, Panginoon, isang pusong dalisay. Palitan niyo po ang nakapaloob dito, Panginoon, kung may nakikita ka, Lord God, na pagmamalupit, pusong hindi marunong makipagkapwa-tao, puso na marahas, Panginoon, pusong magagalitin, pusong mahilig, Lord, na magchismis sa kapitbahay, puso na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay mga negatibong pag-uugali, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Alam ko po, Lord, nagaling po sa inyo. Tinuruan mo kami upang kami matuto mula sa iyong salita, Panginoon, upang magbago kami, maging gaya kami ng aming Panginoong Hesus. Mangyari, Lord God, yung 2 Corinthians 5:17, that if any man is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Mangyari nawa ito sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At makita ng aming kapamilya ang aming pagbabago, makita ng aming mga kaibigan ang aming pagbabago, makita lalo tigit sa lahat ng aming mga kapitbahay na minahal mo rin, Panginoon, na inalayan mo ng iyong buhay. Yes, Lord, yan po ang aming panalangin sa umagang ito. And right now, sa mga nanonood po ng online na ito, kung kayo may pinagdadaanan, katulad ng mga nabanggit ko kanina sa aking mga patotoo, maaaring hopeless ka na, wala kang pambayad sa operasyon mo, naririnig ka ng Panginoon sa mga oras na ito. Tumawag ka lang sa Kanya. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ang lahat ng pinapanalangin natin ay oo sa ating Panginoong Jesucristo sa kaluluwalhati niya. Kaya huwag tayong mag-hesitate na lumapit sa ating Panginoon. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. May mga karamdaman dito. Patuloy natin ilapit sa ating Panginoon. Panginoon, pagalingin niyo po kami. Anumang sickness and diseases, Panginoon, ang nararanasan, maaring isa sa amin dito, Panginoon, nakararanas ng cancer of the blood, diabetes, Panginoon, ulcer, lahat ng uri ng sakit at karamdaman, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Sabi mo in Luke 1:37, for with God, all things are possible. Kaya Lord, sa iyo po namin nabilin, Panginoon, inilalagak namin ang lahat ng aming suliranin dito sa lupa. Lalo tigit sa lahat, Panginoon, ang ekonomiya kung saan kami nakapaloob, Panginoon, sa aming gobyerno. We are not under the economy of this world, but the heavens economy, Panginoon. Dinideklara po namin yan because we live by faith and not by sight. Maraming pong salamat sa umaga pong ito. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen, Amen. Praise God. Pumalakpak nga po ang mga anak ng Diyos na nakakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Shall we clap our hands to God? Hallelujah! Pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig
Are we blessed? Pinagpala po ba tayo ngayong umagang ito? Ang ganda ka ng katuruan po, ano? For sure naman, pinagpala yung bawat isa sa atin. No? So yun po, no? Sabi nga, bakit nga ba dapat magbigay ang bawat isa? Paiksi lang pong exhortation ko, no? Kasi anong oras na po? 12:00 na, no? Sabi dito, syempre, kailangan natin magbigay para sa gawain ng ating Panginoon. Di ba? Ibigay natin ang nararapat para sa Diyos at ang nangangailangan naman ng tulong sa ating mga kapatiran ay ibigay din po natin. Sabi nga dito kanina ni Kuya Roman, no? Sa Galatians 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon ay aani kung hindi tayo susuko. So, sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon, walang sukuan. 'Di ba? Hindi tayo dapat sumuko dahil ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Ano man ang ating mga pangailangan, nandyan si Lord na nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. No, another verse po, sabi dun sa Acts 20:35, sabi dito, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Payag po ba tayo nun? Willing po ba na magbigay ang bawat isa? Dahil malinaw po ang sinasabi ng Panginoon na mas pinagpala ang taong mapagbigay kaysa tumatanggap. Amen po ba? So tayo manalangin, maiksi lang po, no? Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy po na ihanda mo po ang puso ng bawat isa sa amin. At Lord, hindi kami mapapagod, hindi kami magsasawa sa pagtulong sa nangangailangan, higit sa lahat sa pagbibigay namin sa gawain ng aming Panginoong Hesus. Dahil ito'y ginagamit upang humayo, hanapin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos. Sa pamamagitan po ng aming pagkakaloob, naging kabahagi na rin po kami dito, Panginoon. Kaya salamat po, buksan mo ang aming mga puso't isipan na sa pagbibigay ay may kalakip na pangako na lubos na pagpapalain mo ang mga taong nagbibigay kaysa mga tumatanggap. Maraming salamat po, Panginoon. Hayaan mo nga po, O Diyos, na ang mga kaloob na aming ialay o ihandog namin sa iyo ay maging kagamit-gamit lamang po sa iyong kaharian dito sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik ko ang pinakamainam, Power on. pinakamataas na papuri at Connected. pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos at pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen and Amen. God bless everyone.
praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. And bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang nag-render ng atin pong special number, ang atin pong mga smiling princess, ang atin pong Usher Ministry. Ayan, tayo po ay darako na sa ilan lamang pong mga importanteng announcement. So, ang atin pong napanood ay ang venue po para po sa darating na May 9 to 10, kung saan gaganapin ang atin pong Encounter God Retreat ko. So, kung hindi pa po kayo nakapagpa-register, maaari po nating i-approach ang atin po mga life group leader or si Sister Sheila Peroche para po sa ating registration. So, meron pong registration fee na 2,400 dahil lang nakita naman po natin gaano kaganda ang atin pong place, no? Ang Life Place Events Retreat Tagaytay City. So, maaari na po tayong magpa-register sa atin po mga life group leader or kay Sister Sheila Peroche. And ongoing na rin po ang ating evangelism training. Ginaganap po ito nitong mga nakaraan every Sunday, 2 p.m. But take note po na ngayong linggo ay wala pong evangelism training to give way sa atin pong quarterly women's gathering na gaganapin mamaya. So, sa pag-resume po ng ating evangelism training on April 2 at sa mga susunod na linggo at buwan ay 2 beses na po natin gaganapin ang training per week. Every Thursday po, simulation sa atin pong midweek service, and every Sunday po after second service, 2 p.m. So, lahat po ay ine-encourage na mag-join, especially ang ating workers and leaders. So, for today po, sa lahat ng mga women's and in celebration of the Women's Month, maaari po na mag-stay ang bawat isa or bumalik bago po ang 2 p.m. for the celebration po ng inyong gathering. So, for KKBs and YAN po, sa ating mga runners, magkakaroon po tayo ng KKB YAN Fun Run, Saturday, April 4, 6 a.m. At dito po magkikita-kita sa JL Taguig. Ayan, para rin po sa lahat ng ating mga couples, magkakaroon po ng Couples Renewal of Vows sa June 27, 2026, 6 p.m. onwards po ito dito sa ating church. Meron pong registration fee na 700 per person. So, per couple po ay merong 1,400. Maaari po tayong magpa-register kay Brother Roman Sarmiento or Sister Mary Ann Sarmiento. And take note po, nasa lahat po ng mga gusto na mag-join sa atin pong Couples Renewal of Vows, required po ang bawat couples na mag-submit ng photocopy of their PSA marriage certificate as proof po ang kanilang legal marriage. Ayan, sa atin pong mga regular activities. So, every morning po, meron tayong morning watch at 5 a.m. via Zoom. But every Saturday ay ginaganap po siya dito sa church, face-to-face at 6 a.m. And ang atin pong Sunday services, ang first service ay 7:30, while ang second service naman po natin ay 10:30, and our midweek every Thursday at 7:30 p.m. Ayan, tayo po ay merong very important person na nakasama ngayong umaga pong ito. Kaya excited na po ba ang bawat isa na i-welcome ang ating kapatiran? Alam, parang hindi po sila excited. Excited na po ba? Ayan. So kapag na po kayo ay natawag, kindly raise your hand po para po kayo ay aming may acknowledge, and we welcome you sa Jesus is Lord Taguig, and we are looking forward na makasama pa po kayo sa mga susunod pa na Sunday services. Ayan, welcome Sister Akia Bril de Jano. Ayan, welcome po. Maaari lamang po na mag-stay kayo dahil meron pong good news na ibibigay ang ating, i-share ang ating consolidation team. Ayan, ang lahat po ay ni-invite na tumayo at sabay-sabay po tayong mag-release ng blessing sa Israel, sa Philippines, sa Taguig City, maging sa lahat ng JL people all over the world. And in 3, 2, 1, God bless Israel, God bless Israel, God bless Israel. God bless the Philippines, God bless the Philippines, God bless the Philippines. God bless Taguig City. God bless Taguig City. God bless Taguig City. God bless and multiply the JL people all over the world. God bless and multiply the JL people all over the world.
God bless and multiply the JL people all over the world. God bless us all. Ayan, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na ang kadakilaan mo ay di kayang mapantayan, dakilang Diyos. Manaming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa napakadakilang salita mo na aming napakinggan. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord, sa buhay ni Brother Roman na siyang ginamit mo upang ang iyong dakilang mensahe ay aming mapakinggan. Dalangin po namin, Lord, na hindi po ito manakaw sa aming mga puso at ang iyong salita ay patuloy na maghari sa aming mga puso at mai-apply po namin sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Lord. Continue to bless him, ang kanyang buong pamilya, dakilang Diyos, at patuloy mo siyang gamitin pa mightily for your glory alone, O God. Lord, salamat din po sa aking mga kamanggagawa na patuloy kaninang umaga sa first service ay ginamit mo hanggang ngayon. Ikaw po ang siyang patuloy na magbalik ng kalakasan na nawala. At alam po namin, Lord, na aming ginagawang pagpapagal ay hindi nawawala ng kabuluhan, dakilang Diyos. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang bawat babae, lalaki na patuloy na inuunang hinahanap ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran. Lord, ikaw po ang nagsabi that as we seek you first your kingdom and your righteousness, O God, all things we need shall be added unto us. Kaya, Panginoon, inaangkin po namin ang kasagutan ng aming mga panalangin, O Diyos, at ang mga pagpapala, Panginoon, at dalangin po namin na sa paglabas po namin dito sa bahay panambahan ay patuloy, Lord, na taglay-taglay po namin ang iyong salita, Panginoon. At dalangin po namin na ingatan mo po kami, makarating kami ng ligtas at payapa sa aming mga tahanan. Lord, maraming po salamat din sa may mga panalangin pa, naniniwala po kami na ikaw po ang siyang patuloy na sumagot na ng kanilang mga panalangin. Salamat din po sa lahat ng mga sumusuporta sa iyong mga gawain. Lord, ikaw po magbabalik ng mga pagpapala, siksik, liglig at tago-umapaw pa. Maraming po salamat at Lord, inaangkin po namin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng Diyos sa nakatang matamis na pakikipisan ng banal na Espiritu ay patuloy naming maranasan ngayon at magpakailan pa man. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless everyone. God bless everyone. Ingat po tayo. See you next Sunday. Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay. Lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant, and everybody declare with absolute faith. Everybody say,